Amen. Praise the Lord. Tamang-tama po si Deaconess Ludi ay dating direktor sa Department of Environment and Natural Resources. Kaya tamang-tama sa ating topic ngayon. Kasi ngayon po ay last Sunday na natin ng February. And as we were going through our series of sermons, nauna na natin pinag-usapan yung loving God. At sabi natin dyan, we love God most when we, may naka-retain, 1%. Yeah. When we obey Him, best effort to obey Him, we love Him best. Tapos, second Sunday, pinag-usapan natin yung love thy neighbors. Kaya lang, hindi daw makalove ng neighbor kung hindi mo rin love yung ating mga sarili. Kaya last week, pinag-usapan naman natin yung gaano ka-importante yung tama at malusog na pananaw sa ating mga sarili. Yung loving ourselves. Ngayon naman, ngayong umagang to, atin po namang titingnan yung loving God's creation. Tamang-tama po kasi itong February, hindi ko lang alam kung makikita natin, pero kanina nakita naman natin yung picture. Meron pong, nakikita, hindi nyo nakikita siguro. Pero may mga ilang araw po na nagkaroon ng natural phenomenon na minsan lang sa 100 taon nangyayari. Alala niyo ba kung ano yun? Walang interesado. Nag-planetary alignment po. 6 na planets. Ang liit naman. Pero nandyan po ang Saturn, Mars, Venus, Neptune, and Jupiter. Naglinyang ganyan. Ganda-ganda po niyan tingnan. Kaya lang, pag tiningnan nyo naman sa internet, mga fake yung iba, picture lalaki. Makikita mo ba yung rings ng Saturn? Hindi na. Kaya hinanap ko po yung totoong actual, kaya sobrang liit naman. Hindi po kasama yung ilaw doon sa building, sa Meralco po yun. Okay, hindi po yung kasama sa mga stars. Pero makikita natin sa ganda ng phenomenon na yan, at tingnan nyo, dami-dami namang stars. Billion-billion po yung stars dyan na nawala ngayon, at puro naging blanco. Yan. Sabi po sa Isaiah, lift up your eyes. Sabi nga niya, lift up your eyes and look to the heavens. Sabi ng God through the prophet Isaiah, to whom will you compare me? Sabi niya, or who is my equal, says the Holy One. Lift up your eyes. Tayo punong-puno na po sa mundo. Sa problema, patong-patong, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? Sabi. He who brings out the starry host one by one and calls them forth by name. Wow. And because of His great power, not one of them is missing. Napakaganda po niyan. Sabi niya, kung tayo daw po, may author na nagsabi na kung tayo daw po ay mga anak ng Diyos, tayo daw po ay merong dakilang kayamanan na nakikita sa kalikasan. Meron daw po tayong tremendous treasure in nature. At dapat daw po nating isipin na ang nature na yan ay banal at sagrado. This is holy and sacred. Dapat daw po nakikita natin ng Diyos sa bawat ihip ng hangin. Sa bawat bukang liwayway at sa bawat takip silim at paglubog ng araw. Sa bawat ulap na nakikita natin at sa bawat bulaklak. Hindi na tayo tumitingin sa bulaklak Yung fake nakikita natin sa mall. At sa bawat dahon na kumukupas. Kaso wala tayong fall. Maganda po sa fall. Maganda ang itsura. If only we begin to use our blinded thinking. Bakit blinded? Sa dami ng inaasikaso, wala na nakakapansin. Wala na Kung hindi nyo po sasadyaing tingnan talaga, hindi nyo na po makikita. Kaya kailangan po nakikita natin yan. At tinitingnan talaga. Sapagkat lahat ng iyan, sabi nga po sa awitin, ay sa Panginoon. This is my Father's world. Love God's creation. At bagaman po walang direktang verse sa Bible na nag-uutos sa atin na kagaya ng love God
Love your neighbor, love yourself. Ang verse naman po ay malinaw na nagsasabi dito sa verse na titingnan po natin na tayo tatayo at makikita po natin sa Genesis chapter 2. Buksan natin ang ating Bible at Bible app sa unang book ng Bible, Genesis, sa pangalawang chapter. Basahin ko muna yung verse 8, basahin niyo yung 15, okay? Sabi po sa verse 8, Now, the Lord had planted a garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. Basahin niyo po yung verse 15, go. And take care of it. At nawa, sa ating pag-uwi, tandaan natin, baunin natin, ngayong umagang to, sa ating pag-uwi, ang katotohanan na when we treasure, when we cherish, when we value God's treasure, which is His creation, we actually treasure God Himself. Manalangin po tayo. Lord, salamat dahil kitang-kita po ng aming mga mata. Praise the Lord, nakakakita nga po kami. Pero minsan, hindi po namin pinapansin. Lord, ang nature, ang creation mo, the creation speaks of your might and your power and your sovereignty, O God. Bakit hindi nagbubunggu-bungguan yung mga bituin na yan at mga planeta na yan, O Diyos? Ikaw po may hawak ng lahat. Nawa ngayong umagang to, Lord, we'll have a new appreciation of your creation in such a way that we will express our love for you by loving your creation. Let the words of your mouth, of my mouth, and the meditation of our hearts be acceptable in your sight. And we claim that your word this morning will not return to you empty. In Jesus' name, amen and amen. Yan, maupo na po tayo. So unahin po natin, dahil pinag-uusapan ng creation, ano po ba yung mga kaganapan nung panahon na yan sa creation, ano po? Pero gusto ko lang po munang mag-sidetrack ng konti at i-review natin yung chain of command. Ano yung chain of command na binanggit ko rin kanina? Ang inuna po doon sa chain of command, love the Lord thy God. Ang qualifier lang dyan with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lahat daw. Hindi kagaya nung second in command. Anong second in command? Love thy neighbor as thyself. May qualifier. Okay? Anong implikasyon nito? Yung love the Lord your God, walang kapantay. Hindi kagaya nung love your neighbor, kapantay yung pagmamahal mo sa sarili mo. Yung pong love the Lord thy God, walang us. Wala. Ano po yung sabihin niyan? Do not love your wife more than the Lord your God. Do not love your children more than the Lord your God. Do not love your apo. Nako, may ganyan. Mas mahal yung apo kaysa sa anak. Amen? Wag nang mag-amin. Baka magalit ang mga anak. Do not love your parents more than you love God. Yun ang ibig sabihin niyan. First and greatest, love the Lord your God. Wala dapat kumukumpetensya doon, mga kapatid. Walang iniaangat ka level noon. Wala. Hindi kagaya nung love your neighbor. Iangat mo sa pag-ibig mo sa sarili mo as yourself. Kaya dapat healthy ang pananaw nyo po sa sarili ninyo para ibig din kayo ng iba. Pero sa God, wala pong papantay. Amen po ba? Ay, dapat malinaw po yan, mga kapatid. Bakit ba ganun ang utos na yan? Bakit? Lahat naman ng iba dyan, iiwanan kayo, mga kapatid. Yung asawa nyo, iiwanan kayo niyan. May nag-yes banda ron Talagang feel niya yung yes Talagang by experience yata yun Either iwanan ka niyan literally or mauna yung kunin ni Lord, di iniwan ka pa rin. Tama? Kung buong buhay mo, buong pag-ibig mo, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong utak mo, buong lakas, binuhos mo na doon. Wala ka nang tinira sa sarili mo. Kung kinuha na yun, paano ka na? Depressed. Di na makagalaw. Kagaya nung kilala namin namatay yung asawa 2 taon hindi nagsimba
Ano kaya relasyon nung pagsimba at namatayan ng asawa? Ano ka, gumaganti ka sa Diyos? Mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa Diyos. Dapat, kung mamatay yun, hindi yun dapat magpalayo sa'yo sa Diyos eh. Dapat mapalapit ka pa nga sa Diyos dahil dun. Bakit? Pinayagan ng Diyos yun eh. Kung pumayag ang Diyos dun, may dahilan ng Diyos. Pinag-isipan niyang mabuti yun. At lahat nangyayari sa atin na pinapayagan ng Diyos, ay pinapayagan niya sa konteksto ng kanyang pag-ibig sa atin. Kung ang buong buhay mo, buong puso mo, buong pag-ibig mo, binuhos mo na sa anak mo. Naku, kahit sino. Kukunin lang yan isang araw, kung babae, kukunin lang yan ng kung sinong gorilya. Huwag na kayong sumagot, mga ama. Ganun lang talaga yun eh. Yung bebe mo, wala ng bebe. Wala ka ng bebe. O halimbawa, ako, mas malala naman po, pero mamaya na. Mahaba na yung side comment lang yun, humaba. Pero ang pangatlo po ay love God's creation. Ito yung huli sa lahat. Huli po ito, huli. Ibig sabihin, do not love creation more than you love a person or your neighbor or yourself. Yung commandment na yan ay dapat po in order, ano? Bakit ko ba nababanggit ito? Mga kapatid, bakit ko babanggitin yan? Kasi mga kapatid, may ganitong mga pangyayari sa buhay. Okay? Anong ginawa nitong mama? Hala, masagip lang yung aso. Nalunod siya, mga kapatid. Yung isa naman, hala, masagip lang yung aso, siya ang nakuryente. Ano ba yan? Namatay yung tao sa kakasagip ng aso. Mga kapatid, baligtad yata, dapat yung aso ninyo ang sumasagip sa inyo. Meron pang, hindi naman kilala yung aso, hindi naman kanya. Masagip lang, namatay siya. Mas mahalaga pa yung aso. Sa paningin ba ng Diyos, mas mahalaga yung aso kaysa sa tao? Yung tao ba ginawa sa wangis ng Diyos? Yung aso. Ganun ba ang mukha ng Diyos? Mukhang aso. Iaayusin natin, ilalagay natin sa lugar, mga kapatid, yung ating mga pag-ibig, ha? Alam ko, sabi natin, a dog is a man's best friend. Tama nga naman, friend. Pero nung sinabi ni Jesus na greater love has no man than this, than a man lay down his life for his friend, hindi po aso. Hindi po aso ang sinasabi ng Diyos doon. Tao. May kilala nga ako eh. Yung pagkain ng aso mas masarap yung pagkain ng aso kaysa mas mahal pa. Huwag na kayong ang daming umingiti. Ay, sabihin nun. Kita mo na. Mga kapatid, sa US o sa mga mayayamang bansa, ay, nakikita ko po kasi sa kakaganong ko alam niyo yung ganon? Ang dami ko nakikita doon. Yung homeless na aso, buti pa yung homeless, may nagkukup-kup, inuuwi, binibigyan ng bahay, samantalang yung homeless man, andun nanginginig sa lamig. Sa Amerika, winter, namatay sa lamig. Pero wag ka. At least naalagaan yung aso na buhay. Ba? Parang baluktot, mga kapatid. Kaya nire-review ko lang itong ating chain of command ng love. Love the Lord your God, love your neighbor as yourself, and then love creation, mga kapatid. Ayusin natin ang ating mga prioridad sa buhay dahil po sa Bible, wala namang nakasulat na yung mga aso ay may kaluluwa at may lugar sa langit para sa kanila. Tao, may lugar sa langit para sa mga tao, mga kapatid. Yun ang kusuhin natin. Ay, hindi po ako dog hater, ha? Kung akala nyo dog hater ako, may aso po ako. Nalaga ako 15 years. Golden Retriever, si Buddy. Sino nakakilala kay Buddy? Sino nakaabot kay Buddy? Ayun, ang dami. Okay, lumaki na sila. Kababata na lang si Buddy.
Ba, pag uwi ko po sa gabi, may baon akong 2 balut para kay Buddy. Hulaan nyo kung ilang balut para sa mga anak ko. Wala. Pinagsisilosan yung aso ko. Bakit? Aba, sa gabi po, binabrush ko yung buhok no kasi may nabasa ako na dapat i-brush daw yung buhok para maganda. 100 brush strokes a night. Taka yung asawa ko, tagal bago matulog nito. Di niya alam, binabrush ko yung balahibo ni Buddy. Pero nung siya po'y 15 years old na, naawa na kami dahil di na siya, alam mo na, matanda na po. Ako mismo ang nag-euthanasia sa kanya. Hindi po ako sobrang emotionally involved na lumuha ako, na tagaktak at nagbaha sa bahay namin dahil 15 taon ko siyang inalaga. Ayusin niyo po ang buhay ninyo. May kilala nga ako dyan eh. Mas maganda pa yung libing ng aso kaysa sa tao eh. Ay, yung aso, naka-imprenta pa yung kamay. Alam niyo ba yun? Pwede niyong imprenta ang kamay, apakamahal gawin po nun. Aba mga kapatid, ayusin lang natin. Okay naman mag-aso, ha? Wala man problema doon. Kaya lang, dapat po, mas pinahahalagahan natin ang tao kaysa sa creation. Kasi po, bakit? Alam mo, may warning sa Bible niyan, tungkol dyan. Sabi sa Romans, for since the creation of the world, God's invisible powers, or eternal power, kitang-kita na daw po sa pamamagitan ng kalikasan, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, by nature. Nakikita po dyan. Being understood, na unawaan, kahit anong tribu, kahit hindi marating na sibilisasyon, kilala nila. Pero, kaya daw po, ang lahat ng tao ay walang dahilan na hindi maniwala sa Diyos. Yun ang sinasabing, so that people are without excuse. Lahat ng tao, kahit hindi marunong magsalita, kahit hindi nyo maabot, meron silang konsepto ng Diyos sa pamamagitan ng nature. But, they exchange the truth about God. Pinagpalit ang katotohanan sa isang kasinungalingan. At anong ginawa? Sinamba at pinagsilbihan yung nilikha. At hindi yung manlilikha. Ibig sabihin, mas pinahalagan yung creation sa creator. Huwag nawang mangyari sa ating mga aso, pinagpalit natin yung ating tao. At lalo na kung pinagpalit, mahirap po yan. Worship the Creator, not the creation. Use creation to see the Creator and stand in awe of the Creator, not the created. Ako po, may kilala po ako dyan. Pinasyal ko sa waterfalls. Tinitigan yung waterfalls. In-appreciate niya talaga yung waterfalls. Hinihintay yatang maubos yung tubig. Pag sumakay sa eroplano, kailangan sa bintana siya. Bakit? Titingnan niya naman yung mga ulap. Dinala ko sa Boracay, pagdating sa Boracay, halika na dyan. Ang layo namin. Halika na dito. Bakit? Anong meron? May sunset. Araw-araw may sunset dun. Pare-pareho yung tsura para sa akin eh. Hindi, kailangan picture. Ang dami mo ng picture. Hindi, picture. Ina-appreciate po ang nature kasi na-worship natin ang Diyos sa pamamagitan ng magagandang tanawin na yan. Amen po ba? Hindi nyo naman kailangan pumuntang Boracay. Tumingala lang kayo sa langit. Sa gabi, pag walang buwan, ay naku, tuldok-tuldok na ganyan, mga bituin. I-appreciate nyo po ang nature. And then, we also have the chain or the order of creation. At ito, re-reviewin natin kasi kayang-kaya po ninyo yan. The creation. Ano nangyari ng creation? Day 1, let there be light. Day 2, anong ginawa? Sky. Day 3, sea and the land. Pinaghiwalay po yung tubig at yung dry land naging ground o land. At may vegetation, tumubo na po sa day 3. Sa day 3 din po, nagtanim ng garden. Day 4,
yung mga ilaw naman sa gabi. The sun, the moon, and the stars. Day 5, dyan po naman nagkaroon ng mga beasts and animals and living creatures sa dagat. Okay? And then, day 6, yun namang animals and beasts sa lupa. Dyan kinreate. At ang pinakamahalaga at pinakamataas at pinaka-highlight ng creation ay man, who was created in God's image. And of course, tapos na kasi lahat ng gawain hanggang day 6. Matapos ang tao ay nagpahinga ang Diyos. Yan, napagod. Ito ba yun, napagod ang Diyos? Paano ba hindi Diyos pag napagod? Kaya po siya nag-rest to appreciate. Kasi bakit? Good. Sabi niya, good, 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 very good. Pagdating sa tao, very good. Praise the Lord, very good. Nung ginawa niya si Adan, very good ang description niya. So he took time to appreciate and also to set an example for us. Bakit? Hindi na tayo nagre-rest. Ang Diyos nga nag-rest. Tayo naman, 7 araw, kayod ng kayod, kayod ng kayod. Wala na ni isang araw para sa Diyos. Alam nyo ba, kahit yung lupa, pinagpahinga ng Diyos. Yung lupa, wag nyo yung bungkalin, pati hayop pinagpapahinga ng Diyos. Tao pa. Kaya i-observe natin yan. So makikita po natin, at least 2 bagay, God was pleased with all creation. Kasi description niya, good and very good. And then He put His very best into creation. Kaya po talagang pinahahalagahan niya yan. Kaya po tayo, ang atin pong nais gawin o nais nating matutunan o matandaan ay kapag atin ding pinahahalagahan ang mahalaga sa Diyos, which is His creation, then pinahahalagahan din natin ang Diyos. Creation is God's treasure because He Himself made it. He carefully planned it and crafted it to perfection, such that He was well pleased and He appreciated it. He took time off to appreciate. And lest we forget or get into the world's lie or fake news or wrong attribution, what of creation belongs to God? Anong coverage ng creation? Ay ba'y lahat po, mga kapatid. Huwag tayong magpapadala sa mga ibang katuruan. Ang Diyos po ang may lalang ng lahat. Earth is the Lord's and everything in it. At kahit nga hindi sa earth, lahat ng nilalang ay sa Kanya. Kaya nga sabi sa Psalm, let everything that has breath praise the Lord. Kahit saan tayo pumunta sa Diyos, ang lahat ang naroroon. Sa pinakamalalalim na dagat, may natatagpuan silang kung ano-anong itsurang mga isda na may baon pang sariling flashlight. Kasi madilim po dun. Oh. At may mga cute na parang laruan. Sa pinakamalalalim po yan na dagat. Diyos po ang gumawa niyan. At kung kayo naman po ay mapadpad sa kalawakan, ano naman kung may alien? Ano kung merong UFO? Ba't kayo matatakot dyan? Kahit paanong itsura nila, okay lang. Bakit? Hawak din ng Diyos ang kalawakan, mga kapatid. Relax. The earth is the Lord's. Oblong naman itong oblong. Bilog pala doon. Doon oblong. The earth is the Lord, sabi. Diyos yan. Alam niyo po, nung Valentine's Day 1990, yung Voyager 1, yung pong Voyager 1 ay pinadala sa outer space. Inutusan ng NASA, uy, mag-selfie ka nga. Yan nag-selfie. Alam niyo kung gaano kalayo? 6 billion kilometers away from the earth. Tumalikod ka nga, picturean mo kami. Sabi, selfie, outer space. Nag-selfie siya. Itong nakunan niya ng picture, Yan. Nakikita niyo ba yan? Ba, hinanap nga. Hindi nga makita. Nakita niyo yung brown na yan? Nakita niyo yung tuldok na maliit na yon? Nasaan? Wala tayong hanger. Ayan niya, hindi niyo makita. Ang tawag po sa kanya ay pale blue dot. Yun, ganun lang po tayo sa kalawakan, mga kapatid. Pale blue dot. Blue naman talaga ang earth.
brown na yan, sa bandang gitna ay may isang tuldok. Yun ang earth. Ganun tayo kaliit kumpara sa kalawakan, mga kapatid. Hulaan nyo kung sino may hawak ng kalawakan na to. Sino? Ang Diyos pa rin. Sino may hawak ng earth na to? Sino? Ang Diyos pa rin. Hindi po nagbabago yun. Ngayon, ang karaniwang mga tao po, kapag may mahalagang bagay sa kanila, at gusto nila, ipapahabilin nila sa magbibigay din ng halaga doon sa bagay na yan. Pinapamana, mahalagang ari-arian. Ano po? Nakwento ko na sa inyo yung papamana sa akin sana ng tatay ko, lupa, di ba? Tapos nabasag. So, hindi na. Wala na. Kahit ano pang ipamana sa inyo, kahit fake yan, pahalagahan nyo, mga kapatid, tama? Ha? Tatay ko naman, pinamana sa akin, bulsa de relos. Ano gagawin? Hindi ko nga alam kung may K yan. May K kaya yan? May karapatan kaya yan? Buti pa ito, pinamana sa akin. Oh, Batanggenyo kasi, kailangan may mga balisong ang mga Batanggenyo. Ay may gamit. Siyang ginagamit kong paper cutter ngayon. Wala akong cutter eh. Yan, nandiyan sa baba. Kung ebidensya, nandiyan sa baba. Papakita ko sa inyo. Pero, kapag kayo po'y nakatanggap ng kahit anumang pinamana sa inyo ng mahalagang tao, iingatan nyo ba yun? Abay, iingatan nyo po yun hanggat maaari. Kaya yung mga nawawala ng mga pamana, na mga ang laking sama ng loob po nun. Ngayon, ito pong creation, sabi po tayo po ay sa dami ng pwedeng mag-alaga ng mahalagang creation, pinili po ng Diyos, hindi leon, hindi elepante, hindi isda, hindi dinosaur, kundi si Adan. Now the Lord God planted, ang ibig sabihin nun, specially prepared a garden, which is an enclosed park, in the east, in Eden. Hindi pala Garden of Eden yun dapat. Garden in Eden. Kasi ang Eden daw po ay parang bansa o something. At ang ibig sabihin ng Eden ay delight and pleasure. And there He put the man. Ibig sabihin, He put from another place where he was formed, ay inudyukan at dinala doon sa Garden of Eden na yan. So, hindi po ipinagawa ng palasyo, ng malaking bahay. Kasi ito po ang hinanda ng Diyos para kay Adan. At dahil dyan siya pumunta at siya'y sumunod, meron siyang Eden, meron siyang delight and may pleasure. Ano pong application sa atin yan? Kung saan po kayo dinala ng Diyos, kung ano yung tamang lugar para sa inyo, na nilaan ng Diyos para sa inyo, specially prepared for each one of us, kung alamin natin yon at sundin natin, dun po tayo makakahanap ng delight, pleasure, satisfaction. Hindi yung ipipilit mo, ayoko nga sa garden, gusto ko palasyo. Hindi yun ang pinrepair ng Diyos para sa iyo. Ang pinrepair niya ay itong garden. Nandito ang iyong provision, nandito ang iyong protection, nandito ang iyong pangangailangan, dito ka magkakaroon ng fulfillment. Tayo mga kapatid, saan ba tayo dinadala ni Lord? Ayaw natin dun kasi hindi komportable. Naku mga kapatid, kahit ka komportable, kung hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo, wala kang delight, wala kang pleasure, wala kang fulfillment sa buhay mo mga kapatid. Kaya hanapin natin kasi yung kung saan ang kalooban ng Diyos, dun tayo magandang sumunod. Sabi po sa verse 15, inulit po itong the Lord took the man and put him, another time, verse 15 na to, kanina verse 8. Ang ibig sabihin naman dito ay, hindi kagaya kanina na parang nilipat siya doon, dito naman ay, made him rest. Wow. Gave it to him as his what? Permanent, settled dwelling. An abode of peace and recreation. Wow. Dun sa mga lugar natin ngayon, may peace ba and recreation o parating struggle, conflict? Ay baka hindi yun ang lugar ng Diyos para sa iyo, mga kapatid. Hanapin natin kung saan ang gusto ni Lord para sa atin, kagaya ni Adan. Sumunod lang siya. Of course, mayroon dong mga temptation dahil nasa garden din yung tree of the knowledge of good and evil. At nung panahon na yon, mga kapatid,
makita natin na God chose His highest, most precious creation, that one that bore His image, to dwell in the special place He Himself prepared for Adam. Dinala ba siya doon para anganganga na lang? Ang ganda kasi ng mga prutas doon, Garden in Eden kaya. Di mabunga na lahat yun, magagandang mga. So nganganga na lang ba si Juan Tamad na Adan? At wala nang gagawin. Bakit kaya siya dinala doon? Sabi doon, the Lord took the man to work it. Allah. And to what? To take care of it. Akala ko ba wala nang kailangan gawin to kasi Garden in Eden na yun. Anong ibig sabihin ng ganitong to work it? Aba, yung pong original ay to work it. Ang ibig sabihin daw po nun ay to dress it. Ibig sabihin, bungkalin mo yung mga lupa dyan, lagyan mong abono, organic siguro. Para siya ay mas marami. O yung shoots, diba, sa grape, tinetrain po yun. Ano ibig sabihin train? Dito kailangan, dito mo gagabayan mo yung mga halaman at nang hindi siya maging wild. Kaya kailangan din po ni Adan na magtrabaho doon, to tend it. I-prune yung mga puno para bumunga. Akala ko ba sa Garden of Paradise ito, di ba? Wala nang gagawin doon. Hindi po. Ang original pala is, paradise is not a place for indolence. Ang ganda naman pakinggan nun. Katamaran sa Tagalog. And self-indulgence. Ano naman yun? Lahat ng gusto ko, yun ang gusto ko. Gusto ko lang mag-Facebook. Yun lang ako sa Garden of Eden. Mahintayin ko na lang mablaglag yung mansana. Hindi. Bawal pala ang tamad. Kahit kayo po ay doon na sa lugar na nakalaan ng Diyos para sa inyo, sa inyong garden, sa inyong paradise, sa inyong lugar, kahit yun ang kalooban ng Diyos, magtatrabaho pa rin kayo. Kung hindi mananatiling magaganda yung mga puno, yung mga bunga. Hindi dadami, hindi mag-multiply. Hindi kayo makikinabang. Kailangan magtrabaho pa rin. So consistent Genesis, tapos tumalong kayo sa 2 Thessalonians 3:10. Anong sabi sa 2 Thessalonians 3:10? Yung ayaw magtrabaho, wag. Alam niyo pala. Ayaw magtrabaho, kumain. Simple, no? Wag kumain. So, kailangan po siya dahil, sabi, para maging mas mabunga, para may improvement, at para may provision. And then the Lord God took the man and put him in the garden, not just to work it, but also to take care of it. Na ang original naman na salita ay ibig sabihin to keep it, to guard it, upang bantayan. Against akala ko ba paradise na yon? Bakit? Doon daw po ang mga salita na to, garden daw po ito, enclosed. So, ibig sabihin may bakod. Bakit may bakod? Kasi nga po, nung panahon na yon, ito, parang, baka yung iba ngayon lang malalaman to. Nung panahon na yon, mga kapatid, lahat ng nilikha ay herbivores. Herbivores. Ano ibig sabihin? Lahat vegetarian. Bakit? Sabi po sa verse 29, Genesis 1:29. God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Kausap si Adan, si Eva. And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all creatures that move along the ground, everything that has breath in it, I give every green plant for food. Aba, bakit tayo ngayon sarap kaya ng mga inasal? Tapos magkakamay ka pa, yung lalagyan mo ng mantika ng manok. Tapos, only rice. Yun daw po palang yun lang pong karne ay ibinigay ng Diyos pagkatapos na ng flood. Pagkatapos na ng baha ni Noah sa Genesis chapter 9 verse 3. Basahin nyo na lang. So apparently, gardening was man's first occupation. Kaya pala si Balong nasa bundok. Nagtatanim ng kamote.
Bakit? May kapitbahay nga kami, bata pa mga 40 pa lang siguro mahigit. Nagkwentuhan kami minsan. Sabi niya, Dok, farming mode na nga ako eh. Ang bata pa nun. Akala ko yung mga retiree lang nakakaisip mag-farming. Ito, bata pa. Abay, meron pala talaga siguro. Hindi natin lang alam na may natural instinct tayo to farming. Ito kasi, man was entrusted to care for creation which God values. Kaya nga po sabi natin, we treasure God. When we treasure God's treasure, we treasure God. Parang yung mga pamana sa atin. Pinararangalan natin yung nagpamana kung inaalagaan natin yung ipinagkatiwala sa atin. Ano ba tawag doon? Ano ba tawag po doon sa kapag pinagkatiwala sa iyo ang pag-iingat ng isang bagay na mahalaga sa may-ari? Kung hindi ikaw yung may-ari, pero sa iyo ipinagkatiwala yung isang bagay na pag-ingatan mo, isang bagay na pinahahalagahan ng may-ari, anong tawag po doon? Ay, tama, stewardship. At pag umandar na, ayan, stewardship. Stewardship po yun. And as far as God's creation is concerned, stewardship is about practicing or exercising our God-given dominion. Sa Genesis 1:28, sabi niya, you shall rule the earth, have dominion over the earth. Kausap niya yung si Adan. It's practicing or exercising our God-given dominion over creation and reflecting the image of our Creator in our care, responsibility, maintenance, protection, and beautification of His creation. At may 4 daw pong principles yan. Una, merong ownership. Ang sabi dyan, ownership, and when it comes to stewardship of God's creation, means God created it and owns everything. And He has put man there to work as a steward. Katiwala po tayo. Nandito tayo sa lupa. Bakit? Para tayo ay katiwala para sa Kanyang sannilikha. Second principle, responsibility. Ano po yung responsibility? The term responsibility means that God owns everything and we have been given everything as a gift, and we are expected to treat each one of these gifts with respect and use them to the glory of God. As the owner, God has the right and God has the rights, and we as stewards, we have the responsibility. Responsibilidad po natin na alagaan ang ipinagkatiwala sa atin. Third principle, the principle of accountability. The term accountability means that we are all stewards of the resources, abilities, and opportunities that God has given us, and we are expected to take care of them, use them for God's glory, as one day we will be asked to give an account. To give an account of our actions, for our actions concerning the gifts. And lastly, the principle of reward. It means that if we do God's will and are a good and faithful servant, we can expect to be rewarded. Maybe not always in this life, but for sure in the life to come. In eternal life, we are given to our belief in God. Mga kapatid, when we treasure God's treasure, we treasure God. Ngayon, kailangan ko pa bang isa-isahin mga kapatid ang dapat gawin ng isang anak ng Diyos bilang katiwala ng nilikha ng Diyos? Do we need to be reminded that this is our Father's world and we are expected to take care of it? Shame on us. Kung tayo tumatawag sa sarili natin na children of God, tapos tayo yung nagtatapo ng basura kahit saan, sa ilog, sa kanal, sa estero, tapos pag binaha ka, pinapagalitan mo yung gobyerno. Shame on us. May sticker pa naman yung sasakyan mo. I follow Jesus. Tapos ang buga ng
ang buga ng usok ng tambutso mo ay parang may nasusunog na paktorya ng gulong sa loob. Shame on us. Kung hindi tayo ang gumawa ng batas para ingatan ang ating environment, ang kalikasan, hindi mga Kristiyano. Mga buhay, mga ano nga basta sila yung gumawa ng batas. Hindi mga anak ng Diyos yun. Mas concerned pa sila na ingatan natin ang nilikha ng Diyos. Shame on us. Dapat nga hindi na tayo nuutusan eh. Dahil sa ating pagpaparangal sa Diyos, tayo na mismo nagkukusang loob. Tayo nga dapat gumawa ng batas. Pasunurin yung hindi mga anak ng Diyos. Naingatan ang kalikasan. Kahiya-hiya tayo. Kung tayo mismo ang nagmamalupit sa mga hayop. Nakikita nyo ba yung mga buhay pa na baboy dyan na nasa kalye, yung kinakarga ng mga truck. Tapos may mga guhit-guhit sa likod. Nakita ba kayong gano'n? Dami ko na nakita. Yung mga kakatayin na kasi. Di ba? Sabi siguro, kakatayin naman yan. Ano yun? Pagmamalupit yun Yung may mga guhit dito, kung saan, may nakita na ba kayong gano'n? Buhay pa yun. Ginuguhitan ng kutsilyo. Ano ba yun? Di ba pagmamalupit yun? Love God's creation. Appreciate natin God's creation. Worship God through His creation. Take care of it. It was entrusted to us for God's glory. Para sa Kanyang kalwalhatian. Pahalagahan natin kung ano yung mahalaga sa Diyos at tayo'y nagpapahalaga sa Diyos. Mahalin natin yung pinahahalagahan ng Diyos at yun ay katibayan na tayo nagmamahal sa Diyos.